Part 4. Sa una ayos lang pero nang nasasaktan na ako dahil natatunan ko na siyang mahalin, syempre di na ayos nang tumatagal pero di ko naman siya pwedeng pigilan at rendahan dahil lang kasal kami. He neglect our marriage until one day I got pregnant. He totally changed, hindi siya mas alitang lalaki kahit hanggang ngayon bihirang-bihira kong marinig na mahal niya ako, but still we grew old together and 5 na ang anak namin ngayon. Actions speak louder than words, although minsan gusto natin marinig na mga babae na masabihan tayo ng I love you, but those words is empty kung wala naman talagang pagmamahal o wala ka naman nararamdaman, so why we need the words, di ba? Napangiti si Blair sang-ayon siya sa sinabi ng matanda at nalinggit siya sa love story nito. Sila kaya ni Owen posibleng hindi maghiwalay, will they grow old together? Hindi siya tulad ni Nurse Melva na kayang mag-provide ng anak sa asawa. She'll die kapag ginawa niya yun. Masaya siguro maging inakita niya sa mga mata ni Nurse Melba ang contentment sa buhay nito. Siya sa sarili niya alam niyang di niya mararamdaman ang bagay na iyon. Para lang kasi siyang isang hermit crab. Gumagalaw lang siya dahil meron siyang pusong tumitibok na hindi naman talaga niya pag-aari. Isa lang siyang shell na kung walang pusong ibinigay matagal na siguro siyang kinakain ng uod sa ilalim ng lupa. I will pray with your both happiness. Ngumiti si Blair, salamat po. Sige, magkwentuhan na lang ulit tayo mamaya. Kailangan ko munang magluto para makakain ka sa oras, palm nito sa katumalikod. Napatingin naman siya sa hawak na phone na sunod-sunod na tumunog dahil sa message na pumasok. Muntik na niyang mabitawan ang phone nang mag-pop up sa screen ang message na galing kay Nancy na sabi ni Owen, mama nito. Love, where are you? I missed you so much, your kisses, your hug and the way how we made love. I thought we're gonna be together. I'm here and yet you're gone. Call me if you read my message. Napalunok si Blair. Nagsinungaling si Owen, hindi nito ina si Nancy. He's in a relationship na itinago sa kanya ni Owen. You're just like Lennon, an asshole. Inis na ipinatong ni Blair ang phone sa side table sa kadahan-dahan na bumangon. Makikipagchismisan na lang siya kay Nurse Melva kesa isipin pa ang pangloloko ni Owen sa kanya. Mga lalaki talaga mga mukhang pais-isay basta hindi nakaharap ang minamahal ng mga ito. Di tuloy niya alam kung ano posisyon niya ngayon sa buhay ni Owen. Kasal sila, asawa na siya nito, pero meron itong babaeng mahal. Technically siya ang nangagaw. Ano ngayon ang pinagkaiba niya kay Rio? Nakaramdam siya ng lungkot nang maalala ang best friend niya. Hindi na sila nagkita o nagkausap simula nang mahuli niya ang mga ito sa resto. Dahan-dahan siyang naglakad pababa ng hagdan. Ayaw niyang mag-isip, napapagod na siyang mag-isip ng tungkol sa buhay. Ria, kota na siya sa pamilya niya at kay Blake ngayon dumagdag pa si Owen, kakayanin pa ba ng sistema niya? Nakakapagod. 2 days na siyang nasa Tagaytay pero ang magaling niyang asawa. Umalis din agad pagka-uwi nito ng gabi ni hindi man lang nagpaalam. Ang laki ng pinagbago nito simula nang masaksak siya at iniligtas niya ang buhay nito. Kung alam lang niya, sana pinabayaan na lang niyang masaksak ito at mamatay. Ni wala siyang cellphone, may TV nga, wala naman cable or wifi. Nakakakilos na siya ng maayos, gusto na niyang umalis pero paano naman niya gagawin? Wala siyang maayos na damit, puro duster ang binili ni Nurse Melba sa kanya, bukod doon wala din siyang pera. Daig pa niya ang preso sa bahay na iyon. Malamang ang magaling na si Owen nang mabasa nito ang message ng love nito, nagmamadali itong umalis para puntahan ang babae. At siya iwan mag-isa sa bahay. Hindi naman kasi stay in si Nurse Melba, umuwi ito after siyang pakainin ng hapunan. Bagamat meron 2 guards siyang nakita sa labas ng bahay. Wala na siyang nakakausap pag umalis na ang matanda. Okay lang sana kung meron man lang siyang paglilibangan, kaso wala, kaya nakakainit talaga ng ulo. Gusto niyang makibalita sa abaho niya, sa pamilya niya at kay Blake. Tiyak hinahanap na siya ng mga ito dahil bigla siyang nawala. Bukod sa literal siyang itinago ni Owen, pinakasal pa siya nito pero dinaig pa niya ang kabit na itinago nito at feeling din naman niya hindi niya kayang humarap sa Nancy na iyon dahil babae din siya at alam niya ang mararamdaman nito kapag nalaman nitong kasal sila ni Owen. Napabuga ng hangin na inabot niya ang bimpo na kulay puti saka itinakip sa mukha habang nakababad sa bathtub na puno ng rose petal. Nagsindin pa si Nurse Melva ng mga scented candles na dala nito kanina. Ito rin ang nagbigay ng rosebuds and petal with matching rose oil para pagbabad niya sa bathtub. Makatulong daw ang scented ng mga rose para payapain ang isip niya.
Mukha daw kasing ang dami rin niyang iniisip. Marahil napuna na rin ito na di nauwi si Owen. Hindi naman siguro masama kung matutulog siya sa bathtub. Masarap ang tubig, medyo maligamgam ang timpla ni Nurse Melba na talagang nakakatulong ang amoy ng scented candle maging ang rose oil na nasa tubig. Kanina pakiramdam niya isang araw pa mababaliw na siya sa loob ng bahay. Ngayon naging kalmant na ang takbo ng isip niya. Inayos niya ang bimpo na nakatikip sa metes saka pumikit at nagready na umidlip nuna na. Hindi niya alam kung ilang minuto na siyang napaidlip nang biglang mapadilat ng mata at nahilap kilis ang bimpo nang maramdaman na may humulik sa labi niya. Anggilan sana niya ito pero nanlaki ang mata niya nang bigla itong tumayo. Wala na itong kasaplot-saplot na kahit ano. Napaawang na lang ang bibig niya nang pumasok at naupo ito sa may paanan niya habang nakalubog na din ang kalahati ng katawan. Ngumisi si Owen. "Don't look at me as if this is the first time you saw me naked," ngisi ni Owen na hinawakan ang paa niya at binti niya na pinisil-pisil. "So naalala mo pa pala na may naiwan kang babae dito? Bakit wala ka bang ibang babaeng iniskoren ngayon?" Napasinghap si Blair nang hilahin siya sa hita ni Owen papalapit rito. Magagaling na ang sugat niya at hindi na rin masakit ang katawan niya pero nang bumundol ang sandata nito sa bakanan niya dahil nakabukaka siya nang hilahin nito talaga naman nasaktan siya kaya napapikit na mahigpit siyang napakapit sa braso nito. Inis na sinuntok niya ito sa dibdib na nasapo ang pagitan ng mga hita. Tumawa lang naman si Owen na hinuli ang braso niya saka siya hinayla papalapit para sana halikan pero iniiwas niya ang mukha. Ngumisi ito saka tumaas ang kamay para hawakan ang ulo niya at halikan siya ng buong kasabikan sa labi. Kulang na lang pati ilong niya isubo na rin ni Owen. Bakit kung makahalik ito akala mo naman walang Nancy na inuuwian ito? Pumulupot ang isang braso ni Owen sa bewang niya at hinayla na siya pakandang rito. Bahagya pa siyang napaungol at ganun rin ito nang maupuan niya ang matigas nitong alaga. Hindi akalain ni Blair na mamimas niya pala ang ginagawa nilang ito ni Owen tulad na lang din ng sinabi ni Nancy. "I'm sorry Nancy, pahiram muna ng asawa ko," bulong sa isip ni Blair sa katuluyan na siyang gumanti sa mainit na halik ni Owen na naging malikot na ang kamay na hinihimas ang maseselang bahagi ng katawan niya habang nanatiling magkahugpong. Napaidlip na si Blair nang maramdam ang malamig na bimpo na trumahapyo sa maselang bahagi ng katawan niya nang magdilat siya ng mukha. Nakita niya si Owen na nililinisan ang kusalanan niya na kayat-kayat pa ang pinaghalong katas nilang dalawa. "Stop Owen. Naihi ako," yuzel niya saka dahan-dahan na bumangon. Baba na sana siya ng kama nang bigla siya nitong buhatin at ipinasok sa loob ng banyo. Naupi, ito pa mismo ang nagangat ng takip ng toilet seat para makaupo siya sa toilet bowl. Umiwas siya ng tingin rito. "Pwede bang lumabas ka muna? Mag-half bath lang ako," utos ni Blair pero instead na lumabas inalis pa nito ang towel na nakatapi sa ibabang katawan nito. "Owen, mag-half bath kasi muna ako, sabay tayo." "Anong sabay tayo? Naligo ka na diba? Gusto ko ulit maligo kasabay mo." "Ano to save water?" Sarcastic na tanong ni Blair saka tumayo at nagtungo sa shower stall na agad na sumunod si Owen. "No, consume our marital status and make the most of it," ngisi nito. "May balak ka pa bang patulugin ako?" tanong ni Blair na binuksan na ang shower. Napilitan na tuloy siyang maligo instead of half bath. 2 days na kitang pinagbigyan na matulog ng matulog. Hindi ka pa ba nakaipon ng maraming energy? Napaawang ang bibig na napalingon si Blair kay Owen. Nangumisi saka inabot ang body wash at naglagay sa kamay para ilagay naman sa katawan ni Blair. "So you let me alone for 2 days para lang I prepare ako sa bagay na ta. Of course, saka pagalingin na rin ang mga sugat mo dahil kung di ako lalayo sa'yo. Baka imbis na gumaling ka malumpo ka sa akin." Di malaman ni Blair kung matatawa o may inis sa sinabi ni Owen na nagsimula na naman siyang halikan sa leeg habang kung saan-saan nagpupunta ang kamay nitong bumuba sa sabon. Gusto niyang iwaksi sa isip ang tungkol kay Nancy. Gusto niyang paniwalaan ang sinabi nitong umalis lang ito para i-prepare siya. Hindi para makipagkita ito sa babaeng minamahal. Kung babasihan ang performance ni Owen kanina parang talagang natigang ito ramdam niya sa mga halik at hawak nito at maging sa pag-angkin sa kanya ang labis itong kasabikan. Gusto niyang isipin na siya lang talaga ang naka-**X nito at hindi si Nancy. Na hindi nito pinuntahan si Nancy sa loob ng 2 days itong nawala. Ayaw niyang maging possessive pero ayaw niyang may ibang babae pa itong gagamitin maliban sa kanya.
Ngunit paano niya ito pipigilan gumamit ng ibang babae? Hindi siya nauna, ikinagkama lang siya ni Owen dahil sa perang ibinigay nito sa kanya. Ngayon ikinagkama siya ni Owen dahil kasal na sila pero hindi ibig sabihin yun pwede na niya itong hawakan sa leeg. Ito na rin ang nagsabi walang mababago sa sitwasyon nila dahil lang sa kasal sila. So ibig sabihin pangkama lang siya at si Nancy pa rin ang mamahalin nito. Parang ang sakit naman nun sa pride niya at sa puso niya. Humarap siya kay Owen at tinitigan ito ng diretsyo sa mata. Ganito lang ba ang gagawin ko bilang asawa mo? Ang I satisfied ang needs mo kapag kailangan. That's exactly a wife duty. Bukod ba doon meron ka pang ibang naiisip? Tanong ni Owen na kinintalan siya ng halik sa labi sa mukha pababa sa leeg habang nilalaro sa dalawang palad nito ang dalawa rin niyang nips na pinagugulong sa palad nito. Oo nga, bukod ba sa kama ano pa bang duty ng asawa? Ayoko kung magkaanak. Ani Blair. So am I. Hindi pa siguro ngayon, maybe someday. Sigurado ka bang ako ang gusto mong makasama habang buhay at maging ina ng mga anak mo someday? Pwede bang let's skip the topic? Pleasure me instead. Lihim na nasaktan si Blair sa sagot ni Owen. Umiwas ito dahil tiyak na magsisinungaling na naman ito sa kanya. Playing safe. Napaisip si Blair paano kaya kung paibigan niya ito gamit ang katawan niya, tutal naman obviously napakahilig nito. Kung gagalingan kaya niya at babaliwin ito palagi sa sarap. Magawa kaya siya nitong mahalin at kalimutan na si Nancy, wala ka ng pinagkaiba kay Rio. Blair, sita ni Blair sa sarili. Ayaw niyang maging mang-aagaw pero ayaw rin naman niyang maging slave na uuwian lang kapag gusto ang asawa. Bahala na. Wika na lang ni Blau Iris isip saka siya lumapit kay Owen at sinumulan halikan ito. Ginawa lang din niya ang mga ginagawa nito sa katawan. Maganda ang katawan ni Owen talaga naman lahat ng babae maiingit sa kanya kapag nakita siyang hinahalikan niya ang buong katawan ni Owen, pinaglaruan din niya ng dila niya ang naikinaungol nito saglit siyang nagtagal sa dibdib ng asawa bago gumapang ang labi niya pababa hanggang sa marating niya si Majin Buu. Nakakatakot ang haba at laki niyon pero nagawa na niyang isubo iyon noon at nagkasya iyon sa lagusan niya na talaga naman nakakagulat. Natitiyak niyang maraming babaeng magpapatayan para lang makipagpalit ng pwesto sa kanya. Sunod-sunod ang mura ni Owie habang pinaliligayan niya ito. Englesero ito pero kapag sarap na ito. Tagalog na itong magmura masakit sa tenga pero masarap sa pakiramdam. Umaga na halos nang makaramdam ng pagod si Owen na talaga naman akala niya di na siya titigilan. Grabe ang stamina nito, meron ba itong ininom na booster at parang di man lang ito nakaramdam ng pagod. Kung ganito araw-araw ang gagawin sa kanya ni Owen natitiyak niyang kakaluyin ang perlas niya. Sana lang talaga pwede nilang i-adopt nilang dalawa ni Owen. Ang sinabi ni Nurse Melva masarap kayang maging asawa ang isang Owen Centennial. Hindi naman pwedeng habang buhay na lang siya nitong gagawin para usan. Si Ate Melva, tanong ni Blair nang pumasok siya sa kusina at maabyutan si Owen na nagluluto. Day off, matipid nitong sagot. Kaya naman pala ang lakas ng loob nitong magpakalat-kalat sa kusina na naka-boxer lang habang suot ang apron. Ang sexy nitong tingnan, do the table. Hindi mo ako katulong para tumunganga ka lang dyan. Napairap naman si Blair na lumapit sa dish container at kumuha ng mga gamit ng mag-ulat nang bigla siyang paluan sa puwet ni Owen. Ano ba? Reklamo ni Blair na sumimangot. Are you asking for my slutty dear wife? Maumay ka naman Owen, asak niya rito saka ito bahagyang itinulak para magtungo sa mesa para ayusin ang mga platong dala niya. Anong oras mo na ako pinatulog kanina tas gigisingan mo lang agad ako para lang sa kailigan mo? My God! I barely slept for 2 hours. Then stop wearing those dress, it's make me rock hard. And you even don't wear you underwear. At sinong may kasalanan Aber? Nakapamewang na sagot ni Blair. Iilang piraso lang ang underwear na binili ni Nurse Melba sa kanya, sinira pa nito ang 3 kagabi. Basa naman ang iba pa niyang underwear dahil kalalibo lang niya kahapon. At wala akong maayos na damit, hindi dress ang tawag dito, duster, at para sa kaalam mo you need to buy me pills. Mula sa ibabaw ng ref kinuha ni Owen ang hinihingi niya at inabot sa kanya. Kailangan ko ng maayos na damit Owen, hindi pwedeng ganito lagi ang suot ko. Meron akong mga binili kahapon, nasa salas, isukat mo lahat later pero sa ngayon mas gusto kong iyan na lang muna ang isuot mo.
Anito saka lumapit sa kanya at hinalikan siya ng mariin sa labi after nitong ay lapag sa mesa ang pagkain nila pero instead na mauna ang pagkain talagang di nagpaawat si Owen na magpalabas muna ng init ng katawan at siya pa ang sinisisi nito dahil sa suot niya. Magkaka-appendicitis ako sa ginagawa mo Owen, bulalas ni Blair. Hindi na kasi ito pumayag paalisin sa kondongan nito after nitong makapag-release ng init ng katawan. Hindi rin ito nag-abalang hugatin. Nangyari kumakain siya habang sinubuan ito habang punong-puno rin ang ibabang bahagi ng katawan niya ng alaga nito kislot ng kislot sa loob niya habang hawak ni Owen ang balakang niya na ito na mismo ang nagbabuhat sa kanya para magtaas baba, masarap ba ang luto ko? Tanong naman ni Owen na di pinansin ang reklamo niya gumiling pa ng bahagya ang asawa kaya napahinto siya sa pagsubo at napakagat labi. Ang sama mo ang sama-sama mo. Ano bang kasalanan ko sayo? Hikbi ni Blair. Hindi naman makaimik si Owen. Tiyakin mo lang na di ka mayan love sa akin dahil oras na mangyari yun ikaw naman ang iiyak. Sisiguraduhin ko na putol na ang sasabihin ni Blair nang hilahin siya ni Owen at halikan sa labi. Tahimik na nakatanaw sa labas ng bintana si Blair habang tumatakbo ang sasakyan nila pabalik ng Manila. Ayon rito kailangan na nilang bumalik tapos na daw ang honeymoon nila. Pansamantala daw babalik siya sa kondo niya at ito naman ay sa Lucifer Playhouse malamang magiging busy naman siya kay Nancy magdamag ulit nilang pinagsaluhan ni Owen ang init ng mga katawan nila hindi na lang kasing init siya ng una dahil masama pa rin ang loob niya rito. Hindi naman siya inalaw nito or sinuyo man lang basta panay lang ang paarap nito. Kaya lalo lang bamigat ang pakiramdam niya napatili pa si Blair nang bigla na lang may bangga mula sa likuran nila. Mabilis naman na iharang ni Owen ang kamay bago pa siya mapasubsob sa dashboard. Galit na nilingan ni Owen ang likuran saka inalis ang seatbelt para tingnan kung sino bumangga sa kanila pero natigilan siya nang makita si Nancy sa backseat ng kotse. Wala itong ngiti na nakatingin sa kanya. Akmang lalabas ito pero mabilis siyang nakalapit at pinigilan si Nancy na bumaba. Wait me here. I'll just talk to Blair. Kinatok ni Owen ang bintana ng driver ni Nancy na agad na nag-peace sign sa kanya. Hinablat niya ito nang mabuksan ang pinto at inilabas si Carl. Kung gusto mong magparamdam you can just horn me. Di mo kailangan bagay ng hulyan ko. I'm with my wife asshole. Mariin at halos pabulong na wika ni Owen, sinunod ko lang ang utos ni Nancy. Alam mo naman kailangan sundin kapag inutos ni Bit nito. Binitawan niya ito sa kainutusan na sumunod. Si Carl na muna ang maghahatid sa'yo. Ani Owen nang buksan nito muli ang pinto at sumakay si Carl sa driver's seat bago nag-hi sa kanya. Hindi magawang tanungin ni Blair si Owen dahil kasama iyon sa agreement bawal siyang magtanong. Napatingin na lang siya sa rear mirror kung saan tanaw niyang pumasok sa driver's seat ang asawa niya. Nauna naman pinasibad ni Carl ang sasakyan nila kaya di niya nakita kung sino kasama ni Owen sa kabilang sasakyan. Do you want a friendly advice? Basag ni Carl sa katahimikan saglit niya itong nilingan, don't fall in love with him as much as possible. He's a good person at di siya mahirap mahalin pero Sky is really a complicated man. Masasaktan ka lang pero kung handa kang masaktan so be it kailangan lang patibayan ng dibdib sa labang ta. Swerte mo lang dahil ikaw may hawak kang papel na wala ang ibang babae na naghahabol sa kanya. Just like Nancy, dugtong ni Carl na ikinalinggan nito. Kilala mo si Nancy? Gulat na tanong nito. Yes. Owen's mother who loves him and missed how they kissed and fu***k, inis na tura ni Blair. Napangiti si Carl, Sky told you that Nancy is her mother. Hindi sumagot si Blair na natili lang siyang nakatingin sa labas, stay out of Nancy's sight Blair for your own sake. Alam ko di mo kailangan sabihin sa akin. Kasal lang kami ng boss mo pero si Nancy ang babaeng gusto niya. Maliwanag sa akin yun salamat sa reminder. Pagdating sa kondo niya agad niyang inunang hanapin ang mga hidden camera na inilagay ni Owen sa bawat sulok ng kondo niya at 6 na agad ang nakuha niya. Hindi niya alam kung iyon na ba lahat wala na siyang makita. Gamit ang landline tinawagan niya si Blake na agad naman sumagot galit na galit ito sa kabilang linya sa biglaan niyang pagkawala. Wala siyang kahit isang gamit sa kondo niya dahil kinuha iyon lahat ng papa niya. Ang wallet at cellphone naman niya natitiyak niyang kinuha ni Owen at di pa nito binabalik sa kanya kaya si Blake ang kailangan niya ngayon.
Alam niyang malalaman ni Owen ang tungkol sa paglapit niya kay Blake pero ganti-ganti lang may sinamahan itong ibang babae so dapat lang may samahan din siyang ibang lalaki. Lugi pa nga siya dahil may relasyon ito at si Nancy. Habang sila ni Blake ay wala, 20 minutes lang dumating na si Blake na agad pang tiningnan ang mga sugat niya sa likod kung magaling na. Wala ako gamit kahit isa dito dahil ikaw ang may kasalanan na inimpake mo lahat ng gamit ko, tinangay iyon lahat ni Papa. Ngayon ipag-shopping mo ako kapalit ng lahat ng gamit na nawala ko. Hindi na nakaimik pa si Blake dahil nauna na siyang lumabas na pasunod na lang ito. Nag-iisip ka pa ba ng tama ha? Galit na bulalas ni Blake nang pumasok sila sa isang tattoo shop sa loob ng mall. Kung pakikialaman mo ako, umalis ka na lang, ihatid mo sa kondo ko ang mga pinamili ko, inis na wika ni Blair habang namimili ng mga design na pwede niyang ipatato sa buong likod niya. Hindi pa nagtatanong si Owen tungkol sa malaking peklat niya sa likod kaya tatakpan na niya bago pa nito maisipan tanungin siya. I want this, ma'am, kapag po kasi ganitong kalaking tattoo home service ko po ginagawa ta. All day po kasi aabutin po tayo ng mall closing kapag dito natin ginawa. Ganun, sige, pumunta ka sa kondo ko bukas ng umaga. Blair, galit na bulalas ni Blake, what? Sikmat lang ni Blair rito after ibigay ang full address at contact number niya rito. Ma'am, pwede po bang magsama ng assistant? Pwede, sagot lang niya saka nagpaalam na bago niyaya naman si Blake na mag-grocery. Buti na lang ang sasakyang Hilux ni Blake ang dala nito kung nagkataon di magkakasya ang mga pinamili nila. Umaga pa sila nagtungo sa mall ni Blake pero gabi na sila nakauwi at muntik pa siyang mapasigaw ng pagbukas nila ng pinto ng kondo niya. Lumipad na agad ang kamao ni Owen sa mukha ni Blake na bumalandra palabas ng pinto kasama ng mga pinamili nila. Maging ang guard na kasama nila ay nagulat din. She's just no one. Are you fucking kidding me, Owen? Sigaw ni Nancy. Pag-aawayan na naman ba natin ta? No, but stop making me look like stupid. I don't have problem, you having casually doing to anyone but having to one girl is another issue. I know you too well, Owen. You never had with same girl in one day. Stop it, Nancy. You're just making, no. You shut up, Owen. This is not just a revenge scheme. I already knew it. I still let you but this need to stop. Ruined her or I will. Banta ni Nancy, 6 months ang usapan natin na di mo ako pakikialamanan. Yes, but she's changing you and I won't let that happen. I'm here na, I will fulfill your needs. Let's go back together. I'll marry you. Akmang hahalikan siya ni Nancy pero mabilis siyang umiwas. Don't intervene with my business with Blair. Matagal akong naghintay sa'yo noon kaya ikaw naman ang maghintay sa akin ngayon. Fine, 6 months but you only have 4 months, Owen. After that I won't let that woman steal you from me. I will kill her myself. Banta ni Nancy na alam ni Owen na di nito kayang gawin pero kaya nitong iutos. Hindi niya pwedeng galitin si Nancy, malalagay sa kapahamakan si Blair. Kailangan niya munang dumistansya kay Blair. Kailangan na rin muna niyang madaliin matapos ang mission niya para maayos niya ang relasyon meron sila Blair. Nagtungo siya sa kondo ni Blair para kausapin sana ito ngunit wala roon ang asawa. Nakita rin niya ang mga hidden camera na ikinabot niya na nakita na ni Blair. Agad niyang binuksan ang cellphone apps niya para tingnan kung alin-alin hidden cam ang naalis ni Blair. Ngaling-galing may bato ni Owen ang phone nang makitang may tinawagan si Blair gamit ang landline nito. After no nagpaling-galing pa si Blair, halatang naghahanap pa ito ng camera na nakuha sa malapit sa flower base. Ilang minuto pa dumating si Blake, galit ito pero agad na nagtungo sa likuran ni Blair at walang man lang paabi na inangat nito ang damit ng asawa. At si Blair, hinayaan lang nito si Blake na gawin iyon. Okay lang sa asawa niya na ibalandre sa mata ni Blake ang katawan nito pues sa kanya hindi, lalo na ngayon na asawa na niya ito. Hindi siya papayag, gusto na niyang magwala. Kanina pa siya sa kondo ni Blair pero inabot na ng gabi wala pa ang magaling niyang asawa. Wag lang nitong subukan na umiwing kasama si Blake. Manghihiram ng mukha ng aso si Blake. Nang marinig ang pagtunog ng passcode ng pinto, si Owen agad na siyang tumayo para salubungin si Blair pero sumulak ang dugo niya nang makita si Blake na nakasimangot at bibot ang napakaraming paper bag. Mukhang ipinamili pa nito ng gamit ang asawa niya. Pinaulanan agad niya ng suntok si Blake na di agad naka-recover dahil sa dami nitong daladalang paper bag.
Tinangka pa ng security guard na awatin siya kaya pati ito nadamay sa init ng ulo niya. Isang matigas na bagay ang inihampas sa kanya ni Blair na talaga naman ikinahilo niya ng lingunin niya ito halatang natakot at namutla itong nakatingin sa kanya. Sinalupa siya ng asawa bago nagdilim ang paningin niya. Bakit mo itinali? Sanggano yan anong akala mo hindi yan makakawala sa tali mo? Baka pati ikaw saktan niya kapag nagkamalay yan. Tumahimik ka na nga, tingnan mo nga kung humihinga pa. Napalakas yata yung palo ko sa ulo niya. Kalagan mo na lang kasi lalo yang magwawala kapag nagising. Akmang lalapit si Blake kay Owen nang pigilan ni Blair. Umuwi ka na lang mas kinakabahan ako kung nandito ka. Mas kakabahan ako kung iiwan kitang mag-isa sa kanya. Gustong map-icon ni Owen sa pagtatalo ng dalawa. Patay talaga sa kanya ang dalawang ito kapag nakawala siya. Nahilo lang naman siya pero di siya nawala ng malay. Sinubukan lang niya ang asawa niya kung anong gagawin nito sa kanya lalo pat nakita niyang natakot at nag-alala ito dahil sa ginawa pero nakakagalit lang dahil imbis na alalahanin siya. Ito pa ang nakaisip na itali siya, hindi na niya alam kung anong iisipin sa dalawang ito. Obviously walang relasyon ang dalawa mukhang talagang kinain na ng katorpehan si Blake at na friendzone na lang talaga pero di niya maiwasan talagang magselos. Oo nagseselos siya kay Blake dahil sa close nito kay Blair. Gusto niya ganun din sila ni Blair gusto niyang mapalapit rito. Ayaw niyang isipin nito na puro kamalang laman ng isip niya pero hindi niya mabago ang impressions nito sa kanya. Naroon pa rin ang galit sa puso niya na gusto pa rin gumanti kay Blake. Dumagdag pa ang problema niya kay Nancy kaya lalong naging malabo ang sitwasyon nila ni Blair. Hawakan mo ta, inabot ni Blair ang rolling pin na pananghampas niya rito kanina. Anong gagawin ko dito? Ipalo mo sa ulo ng kunin ka na rin ni Lord. Inis na sagot ni Blair. Hawakan mo simpre. Titingnan ko lang ulo niya kung pumutok, kapag gumalaw siya ipalo mo ulit sa kanya. Utos ni Blair. Gusto na niyang gumalaw at bigyan itong ng halik na talagang hindi na ito makakahinga. Kasasama mo sa lalaking yan, serial killer na din takbo ng kokot mo Blair, galit na anghel ni Blake. Word of expression lang yun syempre ayoko naman maging mamatay tayo pero deserve talaga niyang mapalo sa ulo for leaving me behind at sumama sa mother Nancy niya. Nancy, ulit ni Blake na salubong ang kilay. Mahabang kwento at wala akong planong magkwento. Sagot ni Blair sabay kutos pa kay Owen. Bago tiningnan ang ulo ng asawa meron lang iyon bahagyang bukol pero di naman pumutok. Umikot si Blair sa harapan ni Owen para tingnan kung humihinga pa ito. Malakas na napatili si Blair nang biglang magdilat ng mata Owen. Sapaw ni Blair ang dibdib nang biglang sumakit ito dahil grabe yung gulat niya kay Owen. Get your hands off with my wife Blake, angle ni Owen na pilit na kumakawala sa tali. Inalalayan kasi ni Blake si Blair na maupo sa nagmamadali itong kumuha ng tubig at binigay kay Blair na minamasahe ang dibdib. Anong pinagsasabi mo? Angle din ni Blake na nilingon siya after iabot sa asawa niya ang baso ng tubig. Didn't Blair tells you that we already got married? At galing kaming honeymoon kaya bigla kaming nawala. Mabilis na nakalapit si Blake kay Owen at binigyan ito ng isang suntok. Imbis na indahin ang suntok ni Blake tumawa pa si Owen ng nakakaloko. I got your dream girl asshole, sigaw pa ni Owen. Hindi ko alam na ako pala ang dream girl mo. Sabat naman ni Blair nang makarecover at humarap kay Blake. Totoo ba ang sinasabi niya? Tanong ni Blair. Kung oo anong gagawin mo? Buwisit naman na tanong ni Owen. Saan ka pupunta takang tanong ni Blair nang bigla na lang humakbang paalis si Blake na di man lang pinansin ang tanong niya at tuloy-tuloy na jumabas. Kulang na lang magiba ang pinto ng unit niya nang isarado yun ni Blake. Untie me Blair. Galit naman utos ni Owen, masama naman ang tingin na nilingon ni Blair ang asawa. Why would I do that? Untie me and I won't punish you. Sinungaling ka paano ako maniniwala sa'yo? Kailan ako ng sinungaling? Mga gawain nyo talagang mga lalaki huli na kayo lulusat pa. Huwag kang mag-alala susunod ako sa agreement hindi ako magtatanong ng tungkol sa babae mo. Privacy mo yan at mas nauna naman talaga siya kesa sa akin pero wag ka rin makikialam sa privacy ng buhay ko. Lumagar ka sa lugar mo at lulugar ako sa lugar ko, I'm warning you Blair. Wag mo akong galitin, banta ni Owen na masama na ang tingin sa kanya. Ano ikakalat mo ang video natin?
Hindi lang naman ako ang malalagay sa kahihiyan, ikaw din, kaya wag mo akong matakot-takot, baka ihampas ko sa yuta. Ani Blair na inihaya pa ang dinampot na rolling pin na nabitawan ni Blake kanina. You don't have to know about her for your safety, pagak na tumawa naman si Blair. Huwag kang mag-alala, wala naman akong balak na magpakilala sa kanya. Alam ko din naman ang pakiramdam ng babaeng niloloko ng boyfriend nila. I've been there before. Hindi naka-imik si Owen. Just untie me, okay? Tawa ka pa, go. Akala mo pakakawalan kita dyan. Bahala ka sa buhay mo, tumawag ka ng restback mo. Isa-isang dinampot ni Blair ang mga paper bag at pinasok sa kwarto niya. Inayos niya ang mga yun sa closet niya at di na pinakinggan ang mga tawag ni Owen nang marinig na galit na talaga ito at nagwawala na sa pagkakaupo. Lumabas na siya ng kwarto. Maliligo ako. Meron pa bang hidden camera dito sa unit ko, at bakit ko naman sasabihin sa'yo? Ani Owen, saka siya tiningnan ng masama, nagpalingan lingon si Blair. Bakit kailangan mo pang maglagay ng mga hidden cam? Pwede mo naman makita ng personal ang katawan ko, wika ni Blair, saka isa-isang hinubad sa harapan ni Owen ang damit niya. Hindi ka ba kontento sa nakikita mo sa personal kaya naglagay ka pa talaga ng hidden cam? Panay ang iwas ng tingin ni Owen sa kanya. Ang tigas ng leeg nito na wag siyang tingnan, pero lalo lang niyang ibinalandra ang sarili sa harapan nito para i-torture. Humila pa ng upuan si Blair at pinuwesto sa harapan ni Owen, isang di pa ang layo rito. Ayaw mo bang makita o nakascore ka na sa Mama Nancy mo kaya you don't want to look at me now? Pinalandi pa ni Blair ang boses niya bago pinaglandas ang kamay niya sa hubad niyang katawan. Pinaghiwalay pa niya ng husto ang mga hita niya para bigyan ng perfect view si Owen. Kitang-kita niya ang paggalaw ng Adam's apple nito. Itim ang jogger pants na suot ni Owen at hindi niya masyadong makita kung nagre-react ba ang katawan nito sa ginagawa niya, pero sure siyang buhay na ang dugo nito. Nakatali lang ito kaya wala itong magawa kundi sagipin ang male ego nito. Okay, mukhang wala naman na akong apekto sa'yo. So manigas ka dyan magdamag. Ani Blair saka tumayo. You dead Blair, oras na makaalis ako dito. Banta ni Owen na ayaw pa rin tumingin. Good luck, loverboy. Wika pa ni Blair saka tumalikod. You really trying my patience, wife. Bulong ni Owen nang mawala na si Blair sa paningin niya. Napangiwi pa siya dahil sa nagkukumawala niyang alaga sa suot niyang brief. Gusto niyang ikasayon pero nakatali ang kamay niya, pero ang mali nila Blair at Blake, hindi tinali ng mga ito ang mga paa niya. Kaya napangisi si Owen. Agad siyang nagbent at nilingan ang kusina. Dahan-dahan siyang humakbang patungo roon saka pinilit maabot ang kutsilyo, segundo lang natanggal na niya ang pagkakatali sa kanya. You're dead Blair, ani Owen. Muli siyang bumalik sa pinag-iwanan sa kanya ng asawa niya at matiyagang nag-intay sa muling paglabas ni Blair galing paliligo. Gustong-gusto na niyang sugulin ito sa banyo, pero mas gusto niyang paglaruan ito ngayon gaya ng paglalaro nito sa kanya. Ngumisi pa si Owen nang talagang sinubukan siya ni Blair. After 30 minutes na paghihintay, sa wakas lumabas din ang maldita niyang asawa na di man lang magtapis ng katawan. Nagkalat pa sa katawan nito ang mga kiss mark na iniwan niya sa mga nakaraang araw na magkasama sila. Buhay ka pa pala, wika pa nito habang kinukuskus ng towel ang basang buhok. Namuling naupo sa silyang iniwan nito kanina, pero bigla itong napatayo. Why are you smiling like that? Tanong pa ni Blair. Lalong lumawak ang ngiti ni Owen kaya bago pa ito kumari pa ng takbo, mabilis na siyang nakatayo at nabuhat ito saka inihiga sa sofa. Sinubukan pa ni Blair manlaban pero di na ito nakapalagpa sa kanya. This will be your damn punishment, ani Owen saka walang sabi-sabing, basta na lang nitong inilabas ang sandata nito kahit hindi pa nakababa ang suot nitong jogger at walang paabi ng pinwersa nitong makapasok. Sa sobrang sikip pa rin ni Blair kahit siya nasaktan rin habang pinipilit ibaon ang ari niya sa lagusan nito at mabilis na bumayo sa lagusan nito. Ilang sandali pa malaya na niyang naangkin si Blair at nailabas ang init ng katawan. Pagkahugot niya ng alaga, agad na tumayo si Blair at walang lingon na tumakbo papasok sa kwarto nito. Nasa po naman ni Owen ang noo sabay lingon sa saradong pinto ng kwarto ni Blair. Napakagat na naisukle ni Owen ang mga daliri sa buhok. He felt guilty. Hindi na nga maganda ang impresyon nito sa kanya. Dumagdag pa sa kaalaman nito na si Nancy na nagsinungaling siya. Wala man sabihin si Blair, alam niyang labis niya ito nasaktan.
I had a feeling that you're holding my heart and I know that it is true you wouldn't let it be broken apart cause it's much too dear to you. Napatigil sa pagsinghot si Blair sa pag-iyak habang nakahiga sa kama. Na napatingin sa nakasaradong pinto, bumangon siya sa katahimik na lumapit sa pinto. Kumakanta ba si Owen? In fairness ang ganda ng boses nito ang lamig sa tenga. Naupo patalikod sa pintuan si Blair dahil mukhang nakaupo din si Owen sa likod niyon. Pinahid ni Blair ang mga luha sa pisngi. Kanina lang mentally and emotionally drained na siya sa sobrang sama ng loob niya kay Owen. Pakiramdam kasi niya ginagawa na lang nitong asal ang pakikipag sa kanya dahil nga di siya tumatanggi. Naging lisensya pa nito ang kasal nila kaya anytime na gustuhin ito gagawin talaga nito. Di naman siya tatanggi kung hihingiin ito pero kanina nasaktan siya talaga dahil he took her forcefully. Oo may kasalanan siya pero kailangan pa din ng parusa. Nakakababa ng pagkatao, mababang uri ba ng babae ang tingin nito sa kanya? Hindi ba siya kamahal-mahal para kahit respeto na lang bilang babae hindi pa nito maibigay sa kanya ng tama? Napalingon si Blair nang huminto na sa pagkanta si Owen. Narinig pa riya ang pagring ng cellphone nito na sinagot naman ng asawa. Wala sa loob na idinikit niya ang tenga sa pintuan para marinig ang usapan ng mga ito. I'll be there. Stop crying. I love you. Napapikit si Blair sa narinig. Siya ang kasama nito kanina pero sa ibang babae ito nag-I love you. Tumayo siya sa pagkakaupo may pakanta-kanta pa ito kanina pinakilig pa siya sa huli sasaktan lang din pala siya nito. Mabilis siyang humiga sa kama at sumubsob sa unan. Narinig pa niya ang pagbukas sarado ng pinto. Di man lang nagpaalam sa kanya, what happened? Tanong ni Owen kay Carl nang madatnan na magulo at nagkalat ang mga basag na alak sa loob ng bar niya. Dumating ang grupo nila Jacob. Hinaras si Madam Nancy. Gusto sana nilang dalahin si Madam para ipat ubos siya sayo buti na lang dumating ang mga tauhan natin na tulungan nila ako. She's not safe here Owen siya ang pupuntiryahin ng mga kalaban natin, napaisip si Owen. Paano ito pupuntiryahin ng kalaban posibleng ito pa ang head ng grupo ni Jacob base sa confidential analysis niya na ginawa habang nasa Tagaytay siya. Hanggang ngayon di pa rin siya makapaniwala na possible ito ang isa pa nilang hinahanap na malaking drug dealer na katuwang ni Brent De Luca. Di siya makapaniwala na magagawang idamay ni Brent De Luca ang sarili nitong anak sa madumi nitong gawain. Kung titingnan at base sa pagkakakilala niya sa mag-ama malabong maging masasamang tao ang mga ito pero malinaw sa mga investigative reports na hawak nila ni Carl malinaw na si Brent ang pinuno ng malaking sindikato sa international maging sa Asia. I think kailangan mo munang layuan si Blair kung ayaw mong pati siya madamay dito. This case is becoming more crucial lalo't kasama na natin ngayon si Madam Nancy. She's my wife. That's exactly my point she's your wife at madadami siya rito. Kaya di ko alam kung anong pumasok sa isip mo at pinakasalan mo siya agad. Wala sa plano to remember maghihiganti ka lang yun. That's the reason kaya ako nga siya pinakasalan, pagak naman tumawa si Carl. Pati ako lalakoan mo pa kung nagagawa mong lokohin ang sarili mo bahala ka pero this time makinig ka. Magiging delikado pati buhay ni Blair kung di mo siya iiwasan. Oras na maamoy nila na you're finally being in love with someone. Blair will be your weakness at di yun magugustuhan ng head chief natin, mahinang bulong ni Carl. Hindi naman nakaimik si Owen na napatingin na lang kay Carl. Paanong nabago at paano ko susundin ang floor plan na hindi naman ako ang gumawa? Galit na wika ni Blair habang tinitingnan ang bagong plano na nakalatag sa mesa. 7 days lang siyang nawala pagbalik niya ginigiba na lahat ng nasimulan nila dahil inalis na ang company ng papa niya sa project maging ang engineering firm ni Lennon. Tanging team na lang nila ang naiwan pero hindi ang ginawa nilang plano ang susundin kung di gawa ng ibang architect, Leon daw ang request ng may-ari at ang Iron Steel na ngayon ang may hawak ng buong project. Hindi ginamit ng mga ito ang sariling architectural team. Bagay na talagang nakakapagtaka. Na-wash out lahat ng project natin pero save by the bell na din dahil kahit papano nabawasan ang problema natin. Nahihirapan si Cholo na ayusin ang laptop mo. May ilan na siyang na-recover pero hindi pa lahat. Ani Harold. Galit na napabayo sa mesa si Blair. Ilang beses ka namin tinawagan pero out of coverage ka. Ano bang nangyari sa'yo? Sinaktan ka na naman ba ng papa mo? Tanong ni Jelay, napahinga naman ng malalim si Blair.
And speaking of your father, alam mo na ba ang nangyari sa company niyo saka sa company nila Lennon? Kumunot ang noo ni Blair na napatingin kay Jelay. Halos sabay-sabay naman ang buong team niya na nagkwento ng nangyari habang wala siya.